Anonymous Pinoy Confessions. Na-rape ba ako? Hello, nangyari to nung senior high school ako. May boyfriend ako that time. Nung nag-start pa lang kami, madalas may nangyayari sa amin pero hanggang second base lang. Never umabot sa actual sexual intercourse. Until bumalik ako sa church and sinabihan ko siya na wag na namin ulit gawin yun dahil sa takot ko sa Diyos. One time, nasa US ang daddy ko. Pinapunta ko siya sa bahay kasi wala lang, miss ko na siya. Noong pumunta siya, may ginawa agad siya sa akin. I can't say no and I don't even know why. Gustong gusto ko na mag-no pero tahimik lang ako nun. Sinasabi niya ang mga katagang, alam kong gusto mo to. At naiiyak na ako nun. Finally, I had the courage to stand up and ask him to leave. Pagkaalis niya, pumasok ako sa kwarto ko at agad na paluhod, humihingi ng tawad sa Diyos dahil hindi ko agad siya pinigilan. Diring-diri ako sa sarili ko nun. Matapos ang ilang linggo, nakipag-break ako. Kapag may nagtatanong sa akin kung anong dahilan, sinasabi ko lang na ayoko na. Almost a year later, grade 12 na kami. Wala na rin ako sa church. Sinubukan kong ikwento sa kaibigan ko and it spread like wildfire. A lot of them were blaming me. And my ex said, patoka na nga ang lumalapit, tatanggi pa ba ang manok? And everyone agreed kasi ano raw bang motibo ko noon para papuntahin siya sa bahay nung wala ang daddy ko. Hindi ko alam kung anong utak meron ako kasi after pumutok ng issue, nakipagbalikan ako sa ex ko. Sinubukan kong ayusin na magkabalikan kami kaso may iba na siya. At nung nilinaw niya sa akin na hindi na niya ako mahal, pinaubaya ko na. Hanggang sa may nanligaw din sa aking iba, nakaklase namin. Okay naman pero sa isip at puso ko, si ex talaga ang mahal ko. Dumating na sa point nag-break yung ex ko at yung jowa niya. And eventually, nagkabalikan kami pero bawal malaman ng iba kasi raw mahuhusgahan ako. Pumayag ako kasi mahal ko talaga siya noon. Kaso after naming magkabalikan, mas lalong gumulo. Pinaparinggan ako ng dati niyang jowa ng mga agaw which is hindi totoo dahil break na sila nung maging kami. May times din na naririnig ko sa ibang kaklase namin na ang gusto pa rin daw ng boyfriend ko yung ex niya bago kami magkabalikan. Sobrang depressed ko noon at ang sama ng mental health ko. Noong pinaparinggan na ako sa Twitter, dun ko na sinabi sa sarili kong ayoko na. Bumili ako ng blade, rope, lighter, yosi at alak. Uminom muna ako ng Smirnoff Mule para magkaroon ng lakas ng loob para wakasan ang buhay ko. Nag-long message na rin ako sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Kaya noong nakainom ako, naglaslas ako. Noong di pa rin sapat, itinali ko na yung lubid at dumating bigla yung boyfriend ko at saktong napigilan ako. Iyak ako ng iyak noon, lango sa alak, tapos sabi ko sa kanya, ibibigay ko lahat, wag lang niya akong saktan. Ano ang ginawa niya sa halip na patahanin ako? Hinalikan niya ako, dinala niya sa kwarto at doon may unang nangyari sa amin. Ginawa niya yun habang lasing ako at sobrang vulnerable. Matapos nun, umuwi siya at nag-update pagka-uwi niya na kumakain siya ng noodles. Pagkagising ko, ang lungkot-lungkot at bigat-bigat sa dibdib. Nalungkot ako kasi nawala yung virginity ko ng ganun-ganun lang. Sinabi ko sa kanya yung tunay kong nararamdaman nung magkita kami sa school pero tinry niya ako pangitiin at ibahin ang usapan. Alam kong mali pero nagstay pa rin ako sa kanya kasi paano kung walang maniwala sa akin at iisipin lang ng mga tao kasalanan ko rin at boyfriend ko rin naman siya. Nagtagal kami ng 6 months mula nang magkabalikan kami at sa 6 months na yon panay-away lang dahil pa rin dun sa ex niya. May nangyayari na sa amin noon pero naiisip ko pa rin palagi yung unang pagtatalik namin na para bang ninakawan ako. Tapos nung college ko lang nalaman na kumalat pala yung sex namin na yun. Tapos ang chismis ay ako pa raw ang nagmakaawang makipag-sex nung gabing yun. Hanggang ngayon gusto kong magsumbong. Gusto ko siyang sisihin. Gusto kong kampihan ang sarili ko at ipagsigawan na nirape niya ako nung wala akong kalaban-laban. Pero sa huli, wala. Wala akong magawa. Sarili ko pa rin ang sinisisi ko. Mali ba ako? Kasalanan ko ba? Na-rape ba ako? Gusto ko humingi ng tulong, pero paano? Kanino? Pangarap. Ako nga pala si Lucy, 19 years old, NBSB, virgin and currently a second year engineering student. Regular engineering student ako, meaning wala akong bagsak na subject kahit gaano kahirap yung course ko. Pinipilit kong panatilihin yun kasi yun na lang yung pinangahawakan kong patunay na kaya ko pa. Siyam kaming magkakapatid at ako ang bunso. Wala na yung mama ko. At siya talaga yung pinakamalaking dahilan kung bakit ako nagsusumikap ngayon. Bago siya namatay, pinangako ko sa kanya na tatapusin ko yung pag-aaral ko at magiging unang engineer sa pamilya namin. Yung papa ko naman, matanda na at hindi na talaga kayang magtrabaho.
Kaya sa totoo lang, ako na lang yung nagpapaaral sa sarili ko. May mga kapatid naman ako pero hindi na nila ako sinusuportahan. Engineering yung kinuha kong course pero hindi natuwa yung pamilya ko sa desisyon ko. Mas gusto nila na ibang course na lang sana kasi mahirap daw at magastos ang engineering. Pero ito talaga ang pangarap ko. Sa totoo lang, lagi akong umiiyak gabi-gabi dahil iniisip ko kung saan ako kukuha ng pera para sa mga gastusin ko. Yung renta ko sa apartment, 1,300 pesos lang per month. Maliit lang na kwarto na halos kasya lang ang higaan at study table. Pero kahit ganun, minsan hindi ko pa rin alam kung paano ko siya mababayaran. Para kumita, nagtututor ako ng mga bata at minsan tumatanggap ng academic commissions tulad ng paggawa ng assignments, essays at PowerPoints ng ibang students. Pero hindi rin palaging may nagpapagawa kaya hindi stable yung income ko. Hindi rin ako makapag part-time job kasi hindi naman city yung lugar ng school namin. Kaunti lang ang pwedeng pasukan na trabaho dito at karamihan malayo sa campus. Natatakot din akong magtrabaho ng full-time kasi baka mapabayaan ko yung pag-aaral ko. May isa pa akong kapatid na malapit lang yung bahay sa school ko. Dati, tumutulong siya sa akin pero tumigil na siya sa pagsuporta kasi napagkamalan nila akong nagnakaw ng pera sa tindahan nila. Ako kasi yung nagbabantay minsan. Hanggang ngayon, masakit pa rin yun sa akin kasi hindi ko naman talaga ginawa. Hindi ko kayang gawin yun sa sarili kong pamilya. Sinubukan ko rin mag-apply ng scholarship. Umaasa ako na baka yun ang maging sagot sa problema ko. Pero sa kasamaang palad, hindi ako natanggap. Mas priority kasi sa school namin yung mga STEM students. Nung senior high school ako, ABM yung strand ko kasi yun lang yung strand na available sa campus na pinag-enrollan ko noon. Minsan pakiramdam ko parang hindi ako binibigyan ng pagkakataon ng mundo kahit ginagawa ko naman lahat. Dahil sa sobrang bigat ng mga problema, dumating ako sa punto na gusto ko na lang mawala. Sinubukan kong magbigti pero naputol yung lubid na ginamit ko. Parang may pumigil sa akin, parang ayaw pa akong kunin ng Diyos. May mga gabi rin na naglalaslas ako sa sarili ko kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit at pagod na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ako na lang mag-isa sa mundo. Pero habang ginagawa ko yun, bigla akong naisip, paano ko makakamit yung mga pangarap ko kung susuko ako ngayon? Paano na yung pangako ko kay mama bago siya mawala? Doon ako napahinto. Doon ako napaiyak ng sobra. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala yung takot ko sa kinabukasan. Minsan, napapaisip ako, what if humanap na lang ako ng sugar daddy para may magpaaral sa akin, para lang may pambayad ako sa renta at pagkain? Minsan naiisip ko rin, what if maging prostitute na lang ako para mabilis kumita? Pero sa tuwing naiisip ko yun, naiiyak ako sa sarili ko kasi ayokong umabot sa punto na ganun. Ayokong maramdaman na parang ibinenta ko yung sarili ko para lang mabuhay. Sobrang gulo na ng isip ko ngayon. Gusto ko lang naman makapagtapos. Gusto ko lang tuparin yung pangarap ko at yung pangako ko sa mama ko. Kaya nagsusulat ako ngayon sa inyo. Baka sakaling may maibibigay kayong advice o may alam kayong online source of income na pwedeng gawin ng student na katulad ko. Kahit maliit lang nakita, basta marangal at hindi makakasira sa pag-aaral ko. Ayoko talagang tumigil sa pag-aaral. Kahit pagod na ako, gusto ko pa ring lumaban. Why me? Hi, I'm Cress, female. I just wanna share this story of mine kasi nakakagago talaga. This happened when I was in grade 8. I was super bored that time and since 4th quarter na rin naman, I downloaded this app, an international friends app. I talked to several people pero none of them really lasted. Then there's this Chinese guy. He is 2 years older than me. He is Chinese and Pinay pala yung mother niya. He could speak Tagalog but not that fluent pa kasi he was still practicing. We talked for almost 1 month and kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. We would talk late at night, video call for hours, but those things meant nothing to me and I thought ganun din sa kanya. Not until one day, he sent me a very very long message confessing his love for me. Like, hey Cress, I never had the courage to confess my love for you. But now, I just wanted you to know that. I was so stunned that I didn't even plan to read it all. Sobrang tanga ko talaga that time. And syempre, I was scared of commitment since grade 8 pa lang ako. And I really didn't want a long distance relationship. Alam na yun. 1 month passed and minsan ko na lang ino-open yung app.
Actually, ni minsan hindi ko talaga binasa yung messages niya ng tuluyan kasi natatakot ako. Then bakasyon came, my favorite phase kasi manonood na naman ako ng K-drama. Nothing happened and Christmas came. I opened the app again kasi nagkaroon ako ng lakas ng loob to greet my international friends na ginost ko. I don't know saan ko nakuha yung kapal ng mukha ko that time, but I really greeted all of them. Then it was his turn. When I opened our convo, gago, his last chat was just last night. Ang dami niyang messages. I said to myself, ano to? Bakit siya chat ng chat? Bakit ako? Months had already passed, pero chinachat niya pa rin ako. I left him on scene again. He was the most genuine, kind, and handsome guy I've ever met. Soft-spoken, matangkad, nerdy yung vibe, but I was scared na baka hindi siya serious about me. So I backread, and I finally had the courage to read this confession letter, and I saw the last line. We'll be spending Christmas there in your hometown. Hope to see you. Puta, kinabahan ako. Like gago, bakit dito pa? After that, minsan na lang talaga ako lumabas ng bahay kasi what if makita niya ako, 'di ba? Nakakahiya. Then one day, before New Year, lumabas kami ni Lola to do groceries. Fast forward, nasa grocery na kami. Nag-split up kami. She went to buy snacks and I went to the salad section. I was there choosing between big or small macaroni. Paatras-atras pa ako habang namimili kasi ako lang naman ang tao dun sa side na yun. Pero gago, may nabangga ako. Paglingon ko, my eyes literally widened. Parang gusto ko na lang mag-disappear that moment. It was him, the Chinese guy I ghosted. Putang ina, ang tangkad. Hanggang balikat lang ako. And ang puti niya, gago. I told myself, he probably won't recognize me kasi I got a haircut na and naka-glasses na ako. So I slightly bowed and said sorry. I turned around, about to leave, but bigla niya akong tinawag. He said, Chris, is that you? I ignored him and went straight to Lola. We went to the counter to pay and puta talaga, nasa likod ko siya, buwisit. I was so embarrassed kasi nakapajama lang ako and hindi pa ako nakaayos. I kept praying na sana hindi niya ako pansinin and he didn't. So I told myself, maybe he realized hindi ako yun. Then we went home. Nothing happened after that. And ginaslight ko talaga yung sarili ko na umuwi na sila after New Year. Or maybe before pa. Fast forward, 5 years passed. I already deleted the app and I had some talking stages and exes, but all failed. First day of college, I really made the most out of it. Ikot everywhere, trying to familiarize the place. Snack time came, so I went to the cafeteria. And guess what? Yung nasa unahan ng line, siya. At first, I ignored it. Baka hindi siya. Or baka dilulu lang ako. But after he got his food, gago, he looked at me. And siya nga. Buwisit, bakit ang liit ng mundo? I sat down at a table, trying to hide from him. Then someone sat in front of me. I looked up. It was him. I raised my eyebrow and said, "Excuse me, nauna ako dito." He chuckled and said, "I waited for you, Chris. I knew you would come to this university since it's the only one not so far from your home. How are you?" Sabay soft smile. Tang-ina, natunaw ako sa ngiti niya, bes. Ang pogi. He was still wearing the glasses I picked for him back when we used to video call. After that, he kept following me and wala akong choice but to be friends with him again. Months passed, we got closer, started going out more. He once told me that all those years, he was just waiting for me. And now, we are in a healthy relationship. 50. Hi, I'm 19, female. Born and raised ako dito. Same streets, same bahay, at same na lugar kung saan dapat safe ako. Pero dito rin nagsimula ang mga bagay na hindi ko na mabura sa isip ko. Pinili kong putulin ang ugnayan ko sa pamilya ko dahil sa bawat sulok ng bahay na yun, puro ala-alang mapait na ayokong balikan. People think na kilala nila ako. Confident, walang hiya, walang pakialam. Sabi nila, kalimutan at magbago na raw ako. Ilang taon na raw ang lumipas. Paulit-ulit na lang daw ako ng kwento at sawang-sawa na silang mahusgahan. Ang hindi nila alam, matagal na akong sira bago pa man nila ako binigyan ng pansin. Nung 13 anyos ako, ginahasa ako habang tulog sa bahay na kinalakihan ko. Bahay na akala ko safe space ko. Walang ingay, walang sigaw. Isang gabing tahimik na binago ang lahat. Kinabukasan, ang bahay ay buo at parehas pa rin.
Samantalang ako wasak at may iba ng pagkatao. Habang tumatagal, natutunan kong gawing delikado ang sarili ko. Natutunan kong hindi na matakot sa mga lugar na dapat kinakatakutan. Gumawa ako ng mga bagay sa mga espasyong dapat sagrado. Naglagi sa mga lugar na hindi ako dapat pero pinasok ko pa rin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto kong maramdaman na kahit kaunti may kontrol pa rin ako. Nagsimula akong makipaglaro ng apoy sa mga taong online, mga pangalan na madaling burahin. Walang thrill hanggang sa naging totoong tao na sila. Isa sa school, isa na mas matanda, isa na muntik nang magdala ng gulo sa pamilya ko, isang banal, isa sa trabaho, isa sa bar. May mga gabing pakiramdam ko hinahabol ko ang thrill, yung takot, yung adrenaline, yung mahusgahan ako ng iba. Dahil yun na lang ang paraan para maramdaman ko ang realidad ko na buhay pa ako. May isang tao na naging pahinga ko, isang date, isang gabing tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Bagamat kasing bilis lang ng kisap mata ang tinagal, pero doon ko naalala kung ano ang pakiramdam maging totoo, yung vulnerable at walang tinatago. Sunod-sunod na sila, iba-ibang muka, iba-ibang kwento. May silosong estudyante, may artist, may relihiyosong galing sa pamilyang mahigpit, may simpleng manggagawa, may manliligaw na may tinatagong buhay. Umabot sa puntong hindi ko na mabilang, mahigit 50 ng bilang ng katawan sa edad na 19. 50 plus bodies at the age of 19. Naging numero ako, naging kwento sa likod ng mga bulong. At sa bawat bulong, iisa lang ang sinasabi nila, magbago ka na, ilang taon na yun. Hindi nila alam na hindi ko ginawa lahat ng yun para sa saya. Ginawa ko yun para maging manhid, para kahit mag-isa na ako sa madilim na kwarto, wala na akong takot. Hindi ako nagbo-boyfriend, natatakot ako. Natatakot ako na kapag may tumingin sa akin at makita kung sino talaga ako, makikita niya ang lahat ng ginawa ko para lang mabuhay. Natatakot ako na hindi niya maiintindihan ang sitwasyon ko, kaya mas pinipili kong may dumaan lang kaysa may manatili. Ngayon, nagtatrabaho na ako. Mag-isa, walang pamilya, walang umuuwi sa akin, wala rin akong inuuwian. Ako lang at mga alaala, tinatawid. Ito ang kwento ko, anonymous, delikado, tahimik, hindi ko maipaliwanag. Unfair ba? Masama ba ako kung minsan naiisip ko na ang unfair lang? Babae ako, I'm married for more than 2 years pa lang naman. Pero naiisip ko lang na parang unfair na yung asawa ko maraming experiences sa lovemaking. Tapos ako, siya lang, yung asawa ko lang. Pero sa mga half-body before sa ex ko, hindi ko alam kung counted ba yun. Pero yung as in sex, sa asawa ko lang. Minsan naiisip ko, iba ba ang feeling kapag ibang genital? O pare-pareho lang ng pakiramdam pag nakapasok? Sana may makasagot. Nakokonsensya ako to even think about it. Uniformed personnel. Hi, I am 28 years old, male. A uniformed personnel. May partner ako ngayon and almost 7 years na kami. He is 70 years old now. Nakilala ko siya right after I graduated in 2018 and nung nagwo-work na ako sa isang private school as a teacher. He was a doctor and a politician that time. After how many months, we decided na maging kami. Yes, a romantic relationship. That time, doon na rin ako tumira sa kanila. Pinakilala niya ako sa family, relatives and mga kaibigan niya. He helped me in almost all aspects of life, specifically financial. Kasi teacher pa ako nun sa isang private school and maliit lang talaga ang sahod ko. He gives me a life na komportable talaga. Pinapasok niya ako sa uniform service, binilhan ako ng sasakyan, binigyan ng business, binigyan ng lupa as investment and iba pang luho like clothes, shoes, and jewelries. Binigyan at binibigay niya ang buhay na I think pangarap ng marami. Happy naman ako with him. Ngayon, we travel local and abroad. Kain lang ng kung ano-ano. Tipong ini-enjoy lang talaga ang moments together. Unlike before na puro siya lang ang gumagastos, this time ako naman. And recently, I booked a travel abroad para sa birthday niya. Nag-ibang bansa kami since may pera na rin naman ako kasi I have a stable job and konting negosyo. Kami ay typical na magkarelasyon. May mga away. I don't see any problem with that kasi normal lang naman yun. But eventually, hindi ko alam kung ano ang nangyari. I felt like parang gusto ko rin magkaasawa and build my own family. I still consider myself as a straight guy talaga. May girlfriend ako ngayon and 1 year na rin kami. Hindi ko rin naman siya gustong iwan because he helped me and my family. He built me.
He molded me. Tinuruan niya ako sa lahat ng aspeto ng buhay. Masasabi kong nag-progress ako sa career, business, and sa life ko all because of him. And I owe him a lot. Hindi niya alam na may girlfriend ako at hindi rin alam ng girlfriend ko na I have a long-term partner. And guess what? Minsan may mga okasyon or celebration sa buhay ko na they are both present. Hindi ko alam if nakakahalata silang dalawa about it. Congrats! Hi! Female. Tawagin niyo na lang akong L. Recently, may nakilala po akong guy, si Ali. Nagkakilala kami sa Facebook dating. Si Ali, nung nakilala ko, grabe ang ganda ng chemistry namin. Same vibes, same humor, at same outlook sa buhay. Nag-uusap kami for weeks. Until one day, Ali decided na magkita kami since gusto niya makita yung taong nililigawan niya and pumayag ako. Nagkita kami, kumain sa labas at doon mas lumalim ang pagkakakilanlan namin sa isa't isa. As time went on, sa araw ng graduation ko, nag-decide na ako na sagutin siya after 1 month niyang panliligaw. He was so happy that we were officially together. Yung minuminuto naming pag-uusap naging oras-oras na lang. Busy raw kasi. Inintindi ko kasi siya yung inaasahan sa kanila. Sa gabi, siguro 1 or 2 oras lang kasi pansin ko yung pagod niya. Pinatulog ko ng maaga. Nangyari ito ng paulit-ulit. The gaslighting and manipulation. Kasi ganyan din ako. Sabi ko nga sa kanya, a manipulator recognizes another manipulator. Pero tinaboy ko yun lahat kasi mahal ko siya. Hanggang sa umabot kami ng 1 buwan. Nothing special happened. He was busy. I understood. Dumaan ng 2 araw, bigla siyang naglaho for 24 hours. Walang paramdam. Binilang ko yun dahil ganun ako kasabik na makausap siya. Dahil hindi ko na matiis, nag-text ako na kung pwede ba kaming mag-usap. Kasi sa loob ng 24 hours, lahat ng messages ko sa messenger were puro delivered lang. Then he asked me to call him. Sorry, sabi niya. Nagsinungaling ako sa'yo. May partner na ako at mahigit 1 taon na. At na-engage lang kami kahapon. Lumamig yung buong katawan ko na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. It's fine, sagot ko ng mahina at pinatay ang tawag. Hindi ako makapagsalita, biglang kirot at sikip sa dibdib yung naramdaman ko. Tumawag ka ulit, text niya. Ayaw ko kasi hindi ako makapagsalita. Tapos may follow-up text pa, partner niya to. Natakot ako kasi baka awayin ako ng babae. Inosente ako, wala akong kaalam-alam na may partner pala siya. No, it's fine. I'd rather not. I apologize. Sagot ko. Kasi kahit ako yung biktima, ako pa yung humingi ng tawad kasi naging third party ako. Congratulations miss, may you have a blissful marriage. Sunod kong reply. Kahit masakit, suportahan ko na lang talaga. Nagpasalamat ang babae at humiling na sana makahanap ako ng hindi red flag. I hope so too girl, na yung hindi ako lolokohin. Kasi masakit eh. Pero ang masaklap, tinanong ko yung lalaki kung may pagmamahal ba siyang naramdaman para sa akin nung habang kami pa. Ang tanging sagot na nakuha ko, hindi kanya minahal. Pero alam mo, hindi ako galit. Totoo, masakit na nangyari yun sa akin pero walang galit ang saloobin ko para kay Ali. Pinatawad ko pa siya sa ginawa niya sa akin. Sa false I love yous niya, sa kasinungalingang I miss you. Sa lahat, I've forgiven him. Kasi kung hindi, dadalhin ko lang yun hanggang sa dulo. To the guy who cried kasi takot siya na baka lokohin ko siya, nasabi niyang ako yung hanggang dulo niya. Salamat sa 2 buwan ng kasinungalingang pagmamahal mo sa akin at pinapatawad kita. Congratulations sa engagement niyo, Ali. Si tatay, si nanay, o ako. Ako si Sam at ito ang kwento ng aking buhay. Hindi pa tapos ang laban ko at ayokong sumuko. Galing ako sa isang broken family. Ang tatay ko ay isang PWD, pedicab driver. Hindi siya makapagsalita ng maayos at hindi rin makarinig, kaya tinatawag siyang Pipe. Ang nanay ko naman ay parang alipin sa sariling pamilya. Tinatawag lang kung kailan kailangan. Maaga akong natutong magbanat ng buto. Nagsimula akong magtrabaho nung nasa K-12 pa lang ako. Matapos pumanaw ng aking stepfather dahil sa heart attack. Sunod-sunod ang trabaho ko. Fast food, delivery, pagbubuhat sa iba't ibang kumpanya. Pinilit kong maging matatag. Noong bumalik kami ng nanay ko sa piling ng tatay ko, akala ko mabubuo ulit ang aming pamilya. Pero mas lalong lumala ang lahat. Lalo akong naging sensitibo sa ingay sa paligid. Parang hindi ako makahanap ng kapayapaan. Nakapagtapos ako ng senior high school kahit kapos kami sa pera. 500 pesos lang ang meron kami ni mama noon at ganun din nung gumraduate ako ng college. Pero bago pa ako makapagtapos, namatay ang tatay ko.
Na-diagnose siya ng chronic liver disease at hepatitis B. Pinalabas siya ng ospital ng kanyang kapatid dahil may kailangan daw itong ayusin sa Maynila. Noong panahon ding yun, nagkakasakit na si mama. May myoma siya. Sabay silang nangangailangan ng contrast test sa ospital. Ako, nasa huling taon ng kolehiyo, naka-OJT, nangangarap lang naman ng mas magandang kinabukasan para sa amin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, sino ang uunahin mo? Ang tatay mong mamamatay? O ang nanay mong may myoma? O ang sarili mong kinabukasan? Hindi ako masamang anak, ginawa ko lang ang kaya ko. Pagkatapos kong gumraduate, nawalan ako ng direksyon. Wala kaming pera, kaya hindi rin ako makapaghanap agad ng trabaho. Nagsimula na naman kami sa wala. Sumubok akong pumasok sa iba't ibang institusyon para makapagturo. May mga pagkakataon pero hindi ako pinalad na manatili. Ngayon, ako ulit ito, bumabangon muli, tahimik, nagtitiis, nakikipagtagisan sa mapaglarong tadhana. Minsan parang binuhusan ako ng mainit na tubig kapag naalala ko lahat ng pagod, puyat, sakripisyo at pati mga pagkakamali. Hindi ko ikinakaila, dumaan ako sa tukso, sa maling landas, sa kalokohan. Pero tao lang ako, lumaban ako para mabuhay, para kay mama. Ngayon, pinipilit ko ulit tulungan ang sarili ko. Gusto kong mabuhay, makabangon at payamanin si mama. Kahit doon man lang, makabawi ako. Cream Silk Pink. Hi! Nangyari ito nung kami pa ng first love ko. Ex ko na siya ngayon. Usually, pag nagsisex kami, ang pampadulas namin laway lang. Minsan petroleum jelly or lotion. Pero one night, nag-overnight kami sa bahay ng kaibigan namin. Since kami ang bisita ng ex ko, kami ang magkatabi sa kama. Tapos, yung may-ari ng bahay ang nasa baba ng kama. Habang natutulog, tinigasan ako bigla. Siyempre kiniskis ko sa ex ko. Tapos bigla siyang bumangon. Naiihi daw siya. Pagbalik niya sa kama, kiniskis ko ulit yung alaga ko sa kanya. Tapos bigla niyang binaba yung shorts at panty niya. Tapos nilabas niya ang alaga ko. Meron siyang nilagay na pampadulas. Noong una, akala ko laway lang. Tapos pinasok ko na hanggang natapos ako. Pagkahugot ko, nag-amoy cream silk pink. What the fuck? Nag-amoy cream silk yung buong kwarto. Buti na lang hindi nagising yung kaibigan namin at hindi kami nahuli. Crush mo ba ako? Hi, I'm 15 years old. Noong family reunion namin, sobrang gulat ko kasi ang dami pala naming kamag-anak. As in hindi ko na mabilang at may mga mukha pa akong hindi ko kilala. Kami lang ng mga relatives ko ang nandun sa resort na binook namin. Habang nasa resort, may nakita akong sobrang pogi. Chinito, mukhang Koreano. Hindi ko mapigilan na palagi ko siyang tinititigan. At napansin kong tinititigan niya rin ako pabalik. Napaisip ako kung pinsan ko ba siya o hindi. Tinanong ko si mama pero ang sabi niya, hindi ko alam. Kinabukasan, madaling araw, nagising ako kasi naiihi ako. Pumunta ako sa restroom at laking gulat ko andun pala siya. Kinabahan ako at napasilip sa kabila. Pero may salamin pala kaya nagkatinginan kami. Bigla siya nagtanong, crush mo ba ako? Ako naman deadma lang pero sobrang kabog ng dibdib ko. Dahan-dahan akong lumabas pero bigla niyang sinabi, you're cute. Nagulat ako, napalingon sa kanya at bigla akong namula. Talaga ba? Sagot ko. Tumango siya, sabay sabi, so crush mo ba ako? Halata kasi. Don't worry, na-attract din ako sa'yo. Ang hot mo kasi at cute pa. Te, like OMG, totoo ba to? Kilig na kilig ako at hindi makapaniwala sa narinig ko. Napangiti siya, nilak ang pinto at bigla niya akong hinalikan. Hinubaran niya ako at hinubaran ko rin siya at alam niyo na kung ano ang nangyari. Kami lang ang tao doon kasi 3 AM pa lang, madilim-dilim pa. Pagkatapos, dahan-dahan kaming lumabas. Tinanong niya ako kung anong pangalan ko. Sinabi ko, tapos sinabi rin niya ang pangalan niya. Nagtanong ako kung magkapareho kami ng apelyido. Sagot niya, hindi. Yung surname ko is middle name mo lang. Laking gulat ko, pinsan ko pala talaga siya. Tinanong ko siya kung hindi ba siya nandiri sa nangyari sa amin. Hindi, gustong-gusto nga kita at willing ako maging boyfriend mo kahit magpinsan tayo, sagot niya. At sumagot ako, pwede naman. Grabe, hindi ako makapag-isip ng maayos noon kasi ang pogi niya. Sino ba naman ako para tumanggi? Sobrang overwhelming ng feelings ko noon. Pero ngayon, may girlfriend na siya. Pero nag-uusap pa rin kami sa chat hanggang ngayon. Bombastic. This happened way back when I was in elementary. I have a classmate, si Lukot. Ang hilig niya kasing maglukot ng papel dati. Isang normal na araw sa school, 2 hours before mag-uwian. May umalingasaw, amoy imbornal.
merong nagpasabog ng bomba sa classroom namin at walang may gustong umamin. Nangamoy yun sa buong classroom. Madali lang naming nahalata kung sino ang salarin dahil mahahalata mo naman sa kinikilos niya. And guess what? Si Lukot yun. Dahil sa walang may gustong umamin, pinalabas kami ng teacher namin sa classroom. At sa hallway, inutusan kami mag-amuyan ng puwet para malaman kung sino ang bombastic. At confirmed, si Lukot ang nagplanta ng bomba. Habang papunta si Lukot sa CR, nakita namin yung natulong mga EAT sa likod niya at nag-iwan ito ng mga bakas ng aftershock. Hindi ko na muling nakita si Lukot bumalik mula nung araw na yun. Hanggang ngayon, natatawa pa rin talaga ako sa part na nag-amuyan kami ng puwet. Ginawa kaming K9 parang bomb sniffing dog sa airport. Hayop na yan. And until now, tanda ko pa rin ang full name ni Lukot. Hindi dahil sa top-notcher siya sa academics, kundi isa siyang bomb artist sa classroom. Prosopagnosia. Hi, I'm Anne, 28 years old. Living alone here in Manila. Ang parent and siblings ko ay nasa New Zealand. I am an educator. Meron akong sakit na kung tawagin prosopagnosia. It is a neurological condition where a person has difficulty recognizing faces, even family, friends, or their own self. Madalas mangyari sa akin is kapag na-meet ko ang isang tao once or twice, after ng encounter na yon, hindi ko na sila maaalala. I am able to see their faces clearly pero I cannot process or remember them properly. Fast forward, nakagraduate na ako ng college. Pumasa na sa board exam at nakapasok ako sa State University. At ngayon pang 7 years ko na sa station ko. BS Criminology and BS Psychology ang hinahandle kong class. At wala na akong naalala sa mga students ko dahil sa disorder ko. Taken ako for 9 beautiful years and then we broke up. Dahil bored at wala akong makausap, nag-install ako ng dating app. Tamang browse until may nakamatch ako. Nag-usap kami, exchange photos, and I invited him sa condo ko. Dahil living alone ako kaya hindi ako nag-hesitate na mag-invite. Nung makarating siya sa condo ko, hindi ko in-expect na matangkad siya. Maganda ang build ng katawan, medyo rounded ang eyes, mabalbon at maganda ang kilay at buhok niya. Jowable na. Pagkapasok niya sa condo ko, agad niya akong hinalikan as in turid. Tumagal din yun. Nag-i-enjoy ako sa amoy ng hininga niya na ang fresh. Ang plano, BJ lang talaga kasi ayaw ko magpawasak if hindi ako committed. Until para kaming nasa cloud 9. Ang sarap sa feeling ng maramdaman mong kanyang-kanya ka. Bawat hinga niya ramdam ko ang diin ng kamay niya sa katawan ko. Sa bawat hagod niya ramdam ko ang init at gigil. Hanggang sinubukan niya akong wasakin. Noong una, umayaw ako kasi nga hindi naman kami committed. Pangalawa, hindi ko feel ang may condom. Pero nung nagkatitigan kami, kasabay ng isang mapusok na halik, napapayag ako. Naging gentle siya at kinaya ko ang lahat. Bumulong siya. Ann, paubaya ka sa akin. Grabe, bigla akong nakalimutan ang sarili ko. Kahit anong posisyon, nilaban ko na. I felt special. Ramdam ko ang hagod at yakap niya matapos niyang magpakawala. Hindi na rin siya nagpalalim ng gabi kasi hahanapin daw siya. Kaya umalis na rin siya agad. Ang sarap-sarap nung gabing yun. Kulang na lang sabihin niya, "Babe, I love you." Kinabukasan, pumasok ako sa work. Same routine, pasok sa klase. Until kinausap ako ng dean namin about sa bagong student ko. May katangkaran, bilugan ng mata at maganda ang kilay at pilik mata. Mabalbon. Iniisip ko, parang nakita ko na siya pero saan? Pamilyar ang kanyang muka pero paano? Bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko sa bagong student na to? Sinubukan ko siyang kausapin pero napansin ko sa mukha niya na nagulat siya sa pag-approach ko sa kanya. Ngayon, sinusubukan kong makahingi ng access sa CCTV ng compound at street namin. Gusto kong makita at maalala ang muka ng romansak sa akin. The Walker. They say Iloilo is one of the most walkable cities in the country. Kaya siguro madaming walkers. Hi, I'm Lo. I just wanna share my story as a reminder to always be wary of who you trust nowadays. Who knows, they might not be who they pretend to be. I had a girlfriend. We were both 19 when we met. We're both girls, both in college at that time. We are both androgynous but I'm more in the feminine side while she was more masculine, representing. Nung hindi pa kami, nagugulat ako na gusto niya akong bigyan ng pera. She even wanted to give me 11K on my birthday. I always refused as I have always been uncomfortable with those kind of things. I would rather have well-thought gifts because I'm a sentimental person. At some point, I started overthinking where the money came from. May nagsabi sa akin, a friend of a friend, that she might be a walker.
a bayaran. I asked if they actually saw her go out with a man. They didn't. Ang sabi lang, one time she disappeared during a night out. When she came back, she had a large sum of cash and whispered something like, easy 20k. She just smiled when they asked where it came from. Almost all of the girls in that circle were into that kind of thing, so it was not impossible. I confronted her. I cried before I could even speak kasi sobrang sakit. She cried too. She said the money was from her tito abroad. They were well off, so it sounded plausible. She looked so hurt that I even doubted her. Sinamahan ko pa siya when she confronted that friend. I defended her. I thought people were just insecure. We got together, eventually. A few days before our anniversary, we had a petty fight. She said she was sick. I wanted to go to her but she refused. I insisted. She told me she would sleep. Something didn't sit right with me so I checked Instagram. May shared location pa nun. Her location showed that she was not home. Nasa Smallville siya. I waited a few minutes before asking her where she was. She said she was sick and exhausted and didn't have the energy for my immature bullshit. I just sent her a screenshot of her location and blocked her. After a few minutes, she knocked on my door. She was wearing something she did not usually wear. High heels, jeans, white top with the buttons undone, full makeup, and lashes. She usually preferred looking masculine when she went out, so it was weird. She said her friends picked her up and she was planning to tell me in person since she would stay over anyway. Ang lala ng reasoning niya but I did not argue. I let her in. When she fell asleep, I went through her phone. I knew it was wrong but she had always done the same to me and privacy had no place in relationships. After long conversations with her telling how unhealthy that was for our relationship, I eventually just gave up because she never backed down. I expected to find cheating. Instead, I found messages that didn't make sense at first. Conversations cut off. Someone asking her, "Honey, do you want na magpa-hold lang?" Another message from a man saying he could not include her in a lineup because it's all 3K. In your 4 to 5K, it's gonna be too expensive. Later, the pieces started connecting on their own. Words like sugar baby, handler, lineup, things I wish I never learned the meaning of. I didn't even focus on the cheatings I found in there anymore. I was sitting outside at 2 a.m., her phone in my hand, feeling completely numb. When I woke her up, the first thing I said was, "You are a fucking walker?" She got angry, not at what I found, but that I snooped. She lectured me about privacy. Hypocrite, diba? I told her I never had a problem with sex workers. I respect the hustle. In this economy, you gotta do what you gotta do. My issue wasn't the job, it was the lies, the manipulation, the way she made me doubt myself when I first confronted her. I could have protected her secrets if she had just been honest, or pwede rin namang kusa na siyang lumayo, but she never did. What I could not accept was sleeping next to someone who accused me of cheating with men throughout our relationship. I thought she was just insecure because of her past, but her accusations started to make sense. They were confessions. I felt dirty, not because of what she did for money, but because of how deeply she lied. I asked her why she pursued me so persistently, why she insisted on being with me when I turned her down before. She denied everything, told me to believe what I wanted, said I was putting meaning into nonsense conversations and that I was too emotional to see reason. I went to school and took my exams with swollen eyes that day. The ironic part, she used to tell me about her sex worker friends whose boyfriends were okay with their setup. I told her before, whatever works for them, works for them. I'm not one to judge, but I will never be like that. It's just both ethically and morally wrong. She agreed with me every time. After everything, she somehow found ways to talk to me. She would say she was still a good person, that she didn't mean to hurt me, that she was making sacrifices so she could give me gifts. I did not understand that kind of logic. In the end, I just told her I forgave her para matigil na. Sometimes the truth is not loud. Sometimes it hides in half-sent messages, in places someone said they were not, in the way your body trembles before your mind catches up. And sometimes, the person you defended the most is the one you never really knew. I don't know if believable ba yung nangyari after, but people started sending me screenshots galing daw sa Telegram app, conversations of them availing her services while we were still together. At first, I doubted it again. Sanay na akong mag-doubt sa sarili ko because of her. But then, I saw the photos on the channel, myself,
Some of the pictures posted there, ako mismo yung kumuha. During our dates, angles I recognized, moments I thought were just ours. May mga clients pa na nagsabing they picked her up from my address. I didn't even know that my place had quietly become a pickup spot. The thought alone made me sick. Parang may part ng buhay ko na ginamit without me knowing. From what I hear, she's still the same. Still fucking good looking enough girls that comes her way around the city. Sometimes I catch myself wondering, beneath the boy clothes she wears, behind the image she shows people, is she still living that double life? Or was that the real one all along? I never told anyone what truly happened. Masyadong nakakahiya. I've always kept my name clean. Tahimik lang. Focused on school, on my own life, but somehow nadamay pa rin. Now, she's going around telling people I was the one who did her wrong, that I was toxic, that I hurt her. There was a point where I spiraled. Lagi akong nagme-mental breakdown. The things I uncovered were enough to torment someone mentally. She used to gaslight me so much that I genuinely thought I was crazy, that my instincts were just insecurity, but every assumption I had turned out to be true. That's the part that still haunts me, not just what she did, but how easily she rewrote the story, how she keeps changing the narrative to make herself look like the victim. I don't even care about exposing her anymore. I just hope one day she stops running from the truth, and I hope I never ignore, again, the quiet voice in my gut just because I am in love. If you want to be a walker, be a walker. Walk to your greatest potential, but for the love of God, stop dragging people who were never meant to be part of that world. Nag-aaral akong mabuti so I don't have to benta my kaluluwa para maging mayaman. I built my life carefully. I knew what I could tolerate and what I could not. I was raised by my family with honor. So who told her that I was okay with having a partner like that? When did I ever say that was the kind of future I wanted? Being a hooker and being a manipulative cheater are two separate things. Magkaiba yun. One is a choice of survival or ambition or whatever reason someone has. The other choice is to lie, to gaslight, to pull someone into your mess without their consent. At least pick a fucking struggle. One should be enough. I even asked her once, bakit gusto mo pang mag-girlfriend? Ayaw mo ba ng peaceful na bentahan? She did not answer. For the first time, wala siyang script. Napaisip din siguro siya. Because that's what never made sense to me. If she wanted that life, she could have lived it fully. No attachments, no pretending, no dragging someone who was building a completely different path. I wasn't angry at the hustle. I was angry at being used as a prop, as a cover, as something soft and stable she could go home to after doing whatever she was doing out there. Who knows, if tumagal pa kami, maybe mas lumala pa. I'm a med student, always busy, always at school. Sometimes I wonder, if I stayed blind a little longer, would my place have quietly turned into something else? Would it have been used in ways I never agreed to while I was out chasing exams and deadlines? Sa mga nalaman ko, hindi malayong gawin niyang mini brothel yung place ko. Ganun siya, kalala. Maybe I am overthinking, maybe I am not. But after everything I found out, nothing felt impossible anymore. If you wanna live two lives, at least don't make someone else carry the weight of both.